Napansin mo na ba yung mga taong hindi masyadong nagsasalita tungkol sa sarili nila? Yung laging listener sa group. Yung palaging nagtatanong pero hindi sumasagot kapag tinanong. Yung kahit gaano ka-interesting ang buhay nila, parang ayaw nilang ikwento. May nakikita ka ba na ganito? Yung kaibigan na alam lahat tungkol sa'yo, pero ikaw, hindi mo alam kung ano ba talaga nangyayari sa kanya. Yung pinsan na friendly, approachable, pero pag nag-usap kayo, lagi tungkol sa iba, never tungkol sa sarili niya. Yung tropa sa barkada na laging nandyan, pero parang mystery pa rin kung ano talaga nararamdaman niya. At ang interesting, hindi sila snob, hindi sila cold. Actually, madalas sila yung pinaka-mabait, yung pinaka-attentive, yung pinaka-invested sa stories ng iba. Pero pagdating sa sarili nila, silence, deflection, change topic. Bakit ganun? Kasi alam mo, ang pag-a-avoid na mag-share ng sarili, hindi simpleng pagiging private. Hindi yan personality trait lang na reserved ako. Madalas, yan ay protection. Yan ay pattern. At minsan, yan ay galing sa something na hindi lang introversion. Tignan mo yung mga taong ganyan. Pag may nagkwento ng problema, nandyan sila. Full attention, full empathy. Pero pag sila naman, okay lang ako, wala yan, ikaw muna. At ang pattern na yan, consistent. Lagi silang nasa background. Lagi silang supporter. Never yung bida. Never yung focus. Pero bakit? Minsan, kasi feeling nila, hindi interesting yung buhay nila. Parang walang kwenta yung nangyayari sa kanila compared sa iba. Kaya nag-iisip sila, bakit ko pa i-share? Wala naman silang pakialam. At yung belief na yan, malalim. Kasi hindi yan galing sa current reality. Yan ay galing sa past. Galing sa experience na feeling nila, hindi priority ang story nila. Hindi worth it ang time para pakinggan sila. Kanong bata sila, every time na nag-share sila, interrupted. Every time na nagkwento, dismissed. Ay ganyan lang pala. Eh di wow. Sige na, may mas importante pa ako. At natuto sila. Natuto silang wag na mag-expect na pakinggan sila. Natuto silang mas safe na manahimik na lang. Kasi at least, walang rejection, walang disappointment na hindi ka naman pala priority. Psychologists call this emotional invisibility. Ibig sabihin, naging invisible ka emotionally kasi feeling mo walang space para sa'yo. Feeling mo, mas importante yung iba. Kaya ang ginagawa mo, mag-adjust, mag-shrink, maging supporter na lang. Never yung lead. At dala nila yan hanggang ngayon. Kaya kahit adult na sila, kahit may mga tao na genuinely interested sa kanila, yung pattern, nandun pa rin. Yung belief na hindi interesting ang story ko, nandun pa rin. Pero may iba pang layer. Kasi minsan, hindi lang about sa pagiging interesting. Minsan tungkol din sa vulnerability. Sa takot na kapag nag-open ka, magiging burden ka. Magiging ang drama mo naman. Magiging feeling special. Kaya mas safe na wag na lang mag-share. Kaya mas okay na maging mystery. Kasi at least, kontrolado mo yung image. At least hindi ka nakakabigat sa iba. Imagine mo yung taong ganyan. May nangyari sa buhay nila. Something heavy. Something na kailangan nilang i-process. Pero instead na mag-share, tago lang. Kasi nag-iisip sila, mas may problema pa yung iba. Kaya ko naman to mag-isa.
At yung mindset na yan, parang noble, parang strength, pero ang totoo, isolation yan. Kasi habang ayaw nilang maging burden, nagkukari sila ng bigat mag-isa. Nagkukari sila ng pain na pwede namang gumaan kung may nakikinig. Pero hindi nila i-allow sa sarili nila yun. Kasi ang narrative nila, kaya ko to. Hindi ko kailangan ng iba. At ang irony, yung mga taong yan, madalas sila yung pinaka-caring. Yung pinaka-present para sa iba. Pero para sa sarili nila, wala. Kasi feeling nila, hindi nila deserve ng same attention na binibigay nila. Ang nakakalungkot, kasi ang ginagawa nila, nag-e-exist sila para sa iba. Pero para sa sarili nila, parang wala. Parang side character lang. Never yung protagonist ng sarili nilang story. Pero sino ang nag-cast sa kanila sa role na yan? Minsan ibang tao. Yung mga tao nung bata pa sila na hindi nag-invest sa story nila. Yung mga tao na mas interested sa sarili nila. Pero minsan, sila mismo. Kasi ang ginawa nila, nag-adapt ng belief na mas importante ang iba kaysa sa akin. At ginawa nilang identity yun. At habang ginagawa nila yan, nawawala sila. Kasi paano ka makikilala ng iba kung hindi mo pinapakita kung sino ka? Paano ka magko-connect deeply kung lagi kang surface level? May research sa psychology na nagsasabi na ang self-disclosure essential sa intimacy. Ibig sabihin, ang pag-share ng sarili mo, yan ang foundation ng deep connection. Kasi kapag nag-share ka, nag-trust ka. At kapag nag-trust ka, nagiging vulnerable ka. At yung vulnerability, yan ang nagsi-create ng real bond. Pero kapag ayaw mong mag-share, nag-block ka ng possibility ng intimacy. Hindi dahil ayaw mo ng connection, kundi dahil takot kang i-risk ang rejection. Takot kang ma-judge. Takot kang ma-realize ng iba na wala ka palang interesting na story. At yung takot na yan, valid. Kasi totoo, may mga tao na judgmental. May mga tao na hindi nakikinig. May mga tao na dismissive. Pero hindi lahat. At yun ang kailangan nilang ma-realize. Kasi habang nagpe-protect sila sa sarili nila from rejection, nag-block din sila ng acceptance. Habang ayaw nilang maging burden, nagpreventa din sila ng possibility na maging cared for. Pero ang tanong, deserve ba nila yun? Deserve ba nila ng tao na genuinely interested sa story nila? Na willing makinig? Na hindi mag-judge? Oo. Pero kailangan nilang maniwala dun. Kasi ang totoo, yung tao na worth it, hindi mabobore sa story mo. Yung tao na para sa'yo hindi ka madidismiss. Yung tao na nag-a-appreciate sa'yo, gusto nilang malaman kung sino ka. Hindi yung curated version. Yung totoo. Pero para mangyari yun, kailangan nilang mag-risk. Kailangan nilang mag-share. Kahit konti. Kahit sa simula, uncomfortable. Kasi yan ang irony ng vulnerability. Nakakatakot. Pero yan din ang nagsi-create ng connection na totoo. At yung connection na yan, yan ang kulang nila. Hindi dahil walang tao sa paligid nila. Meron. Pero kasi lagi silang naka-distance. Lagi silang naka-guard. Kaya kahit maraming tao, parang nag-iisa pa rin sila. At lonely yun. Kasi feeling nila, walang nakakaalam ng totoo nilang nararamdaman. Walang nakakasi sa tunay nilang struggle. Kasi hindi nila pinapakita. Pero sino ba ang accountable dun? Sila ba? O yung mga tao sa past na nag-train sa kanila na hindi safe mag-share? Pareho. Pero ngayon, adult na sila. At may choice sila. Choice na manatili sa pattern. Or choice na mag-try ng bagong way. Yung way na scary pero possible na liberating. Kasi ang totoo, ang pag-hide ng sarili parang living half.
parang existing pero hindi fully alive. Kasi ang buhay, hindi lang about sa pagiging present para sa iba. About din sa pagiging present para sa sarili mo. At yung sarili mo, deserve ng voice, deserve ng space, deserve ng tao na willing makinig. Kaya ito, kung ikaw yung taong ayaw magsalita tungkol sa sarili mo, marinig mo to. Hindi ka boring. Hindi ka walang kwentang i-share. Hindi ka burden kapag nag-open ka. At deserve mo ng tao na genuinely curious sa'yo, na willing makinig, na hindi ka i-interrupt, na hindi ka i-dismiss. Kasi ang story mo, important. Kahit mundane, kahit simple, kahit feeling mo wala namang special, important yan. Kasi yan ay ikaw. At ikaw, kung ikaw nga yung taong yan, deserve mo ng relationships na hindi one-sided. Na hindi lagi ikaw lang yung listener. Na hindi lagi ikaw lang yung supporter. Deserve mo ng tao na nag-a-ask, kamusta ka? At talagang gusto nilang malaman yung sagot. Hindi yung courtesy question lang. Yung genuine na concern. At deserve mo ng space na safe para mag-share. Space na walang judgment. Space na may empathy. Space na may patience para sa story mo. Kahit mahaba, kahit emotional, kahit messy. Kasi yan ang tunay na connection. Hindi yung lagi ka lang naka-background. Yung connection na nakikita ka. Yung connection na naririnig ka. Yung connection na nafe-feel mo na valid yung experience mo. At yan, kung ikaw nga yung taong yan, sana subukan mo. Kahit maliit, kahit sa isang tao lang, kahit sa simple na, to be honest, hindi ako okay. Kasi baka ma-surprise ka. Baka yung tao, willing pala makinig. Baka yung fear mo na maging burden, hindi naman pala totoo. Baka yung belief mo na boring ka, mali pala. Kasi deserve mo. Deserve mo ng tao na interesado sa'yo. Deserve mo ng connection na deep. Deserve mo ng buhay na hindi ka lang side character. Ikaw ay protagonist ng story mo. At deserve mong i-share yan. Kahit sa isa, kahit sa konti, kahit sa simula lang. Kasi yun ang simula ng tunay na connection. At yan, sana subukan mo. Ngayon, kahit takot, kahit uncomfortable, kasi deserve mo yun. At sana, tandaan mo yan.